Hello guys! Good day and welcome to my channel. So for today's video, samahan ninyo ako at dadalhin natin itong ating 2025 Montero GLS sa kanyang first 1,000 kilometers PMS. So currently, nasa 500 plus kilometers pa lang ang tinatakbo ng ating Montero. And while we are on our way papunta sa casa dito sa Mitsubishi Caloocan, let me just share with you guys yung mga naging deciding factors namin kung bakit ito yung napili. And also, i-describe yung mga initial impression for the first few weeks of ownership at usage nitong 2025 Montero GLS. Una ko sigurong i-share yung working budget namin in purchasing a new car. So we are looking at around 1.8 million pesos. So at that price range, ang mga naging choices namin ay si Ford Everest Trend, si Fortuner V, and ito nga si Montero GLS. And for me, in my impression when doing the test drive, when doing the viewing sa mga showroom, itong 2025 Montero GLS, siya yung may pinaka-balance in terms of price and features ratio. For this 2025 Montero, unahin na natin yung sa kanyang interior. Para sa akin, elegant looking yung interior nitong Montero. Although hindi siya sing modern looking, kukumpara natin yan dun sa Ford Everest Trend. But ang kagandahan naman, naka all leather seat na yung upuan ni Montero. Kasi kung di ako nagkakamali, yung previous generation nito ay naka-fabric seats lang yung GLS trim nila. And then, naka-power seats pa dito sa may driver side. Bago din yung steering column nitong 2025 model. So, itong steering column niya, from the base model all the way to the top of the line, ganito yung design ng kanyang steering column. And para sa akin, ito yung pinakamagandang design upgrade na ginawa ng Mitsubishi dito sa Montero Sports. Bumagay din yung choice of color ng upuan, saka nitong steering wheel ng Montero, naka all black yung color ng leather niya, saka itong steering wheel niya naka black leather din. Kaya para sa akin, yung ganitong color combination, hindi siya masyadong noisy. It makes the car more elegant at parang executive yung kanyang dating. And isa pa sa nagustuhan ko dito sa Montero, hindi malapad yung katawan, yung body ng Montero. Unlike dun sa Ford Everest saka dun sa Fortuner na talagang kung hindi ka sanay magmaneho ng PPV, if you're coming from a sedan or an MPV, medyo ma-overwhelm ka, kasi parang ang feel mo, ang laki-laki ng minamaneho mo. Pero itong si Montero, once you're on board, naroon yung pagka-sedan-like niya. Kaya yung adjustment period mo sa pagmamaneho and maneuvering itong Montero, masasabi ko na madali yung transition mo. Let's say for me, I'm coming from a sedan. So imagine, magdadrive ka ng PPV, tapos nasanay ka sa pagmamaneho ng isang sedan, talagang maninibago ka sa pagmamaneho at pagmamaniobra. But thankfully, itong pagiging narrow body ni Montero makes it easy dun sa adjustment period mo sa pagmamaneho ng sasakyan na ito. In terms of tech and safety naman, masasabi ko na well-equipped naman itong Montero GLS. So it comes with the usual na ABS, traction control, EBD, meron na siyang 6 na airbags, meron na siyang auto hold function na isa sa mga features na gamit ko lalo na
dito sa Metro Manila na talagang stop and go ang traffic. So, having an auto hold feature talaga sa sasakyan mo, very helpful na makatulong sa pagre-reduce ng fatigue, no, sa pag-transition mo sa pag-apak ng gas at saka brake. And isa pa sa features na nagustuhan ko yung pagkakaroon niya ng 360-degree camera. Sa Ford Everest Trend, actually, kung meron lang siyang 360 camera, no, yun na sana yung aking kukunin. Para sa akin kasi napaka-importante, no, na merong 360 camera yung sasakyan. Lalo na kung ikaw ay baguhan na magmaneho ng isang PPV. Kasi coming from sedan, siyempre yung pagmamaneobra mo, no, pag-atras, pag-park mo ng parallel, it's very basic na, no? Pero siyempre, iba na kapag medyo malapad, medyo mahaba yung minamaneho mo. So, having a 360 camera, talagang mas nagiging madali yung buhay mo, no? Sa pagmamaneho ng ganitong malalaking sasakyan. Saka siyempre, pagka minsan, pag minamalas-malas ka, no, kapag dinala ka ni Waze sa isang makipot na kalsada, so minsan ang hirap ng tansyahan. So at least, no, kapag meron kang 360 camera, madali mong makita, no, kung malapit ka na sa gutter o may masasagi ka na. Sa usapang labas naman, for me, itong 2025 Montero o yung tinatawag nilang Gen 375, para sa akin, siya yung may pinakamagandang facelifted sa Gen 3 ng Montero. Yung grill design niya, it really matched, no, dito sa blade metallic silver ng unit. Tapos meron na siyang parang LED illumination strip lights, no, naka-embedded dito sa grill ni Montero. Naka all LED na din lahat ng ilaw ng Montero except dun sa kanyang turn signal light, kasi yung previous version nito, yung 3.5, naka-halogen pa yung kanyang ilaw sa unahan. O yung mga diffusers ni Montero sa front and back, yun yung din yung mga changes, no, for the 2025 model. But aside to that, yung side profile niya, yung sa likod niya, yung ilaw niya din sa likod are basically the same as the previous version, no? So, ang kagandahan lang talaga dito sa 3.75 is mas lalong na-refine yung design ng 2025 model. It's more aggressive and it's more modern, no, yung approach ng design nitong 2025 model. So ayun, pagdating talaga sa pagpili ng design in terms of interior saka exterior, ang talagang choices ko rito yung Ford Everest Trend at saka yung Montero GLS. Kasi para sa akin yung Fortuner V, it's parang boring kasi yung design, no, nung exterior nung Fortuner V. Kaya hindi ko siya masyadong nagustuhan. If I will compare it sa Ford Everest Trend saka dito sa facelifted ng Montero GLS 2025. So ayan, na-discuss ko na partly, no, yung mga nagustuhan ko sa in terms of tech, features, exterior saka interior design ng Montero. So, punta naman tayo, no, sa mechanicals niya in terms of engine, transmission, saka sa AC system, air conditioning system ng Montero, no. So, itong 2025 Montero still uses the 4N15 engine mated to the 8-speed transmission. So, itong 4N15 almost 10 years nang ginagamit ni Mitsubishi sa lahat ng Montero nila dito sa Pilipinas and to some other Asian countries. Kasi if I'm not mistaken, sa Thailand, yung kanilang 2025 Montero ay naka 4N16 plus 6-speed automatic transmission. So, imagine 10 years na itong engine na ito
So masasabi ko na in terms of reliability saka defendability, goods yun kasi 10 years nang dinedevelop, 10 years nang ini-improve, 10 years nang nire-refine ni Mitsubishi, no, itong 450 na to. So meron kang peace of mind na reliable itong engine saka transmission ng iyong sasakyan. Saka syempre, isa pa dyan yung parts availability because imagine this engine and transmission has been in the market for more than a decade na, di ba? So, yan yung nagustuhan ko. So, pagdating sa defendability, reliability, saka availability ng parts, yun yung isa sa mga strength, no, ng Montero. And isa pa, kung hindi ako nagkakamali in the market ng PPV, ang Montero na lang ang merong naka 8-speed na automatic transmission kasi most of the PPVs in the market, no, naka 6-speed lang ang kanilang transmission. For example, si Fortuner V, naka 6-speed dyan. Si Ford Alvarez Tren, naka 6-speed din siya. So, itong si Montero, siya na lang yung naka 8-speed. For me, it's very important, no, na maraming gears na napipili yung automatic transmission. Because in the end of the day, this will save you fuel, especially kapag nagpo-cruise kayo sa highway. And I have proven that, no, kasi nung unang labas nito sa casa, I went to Pampanga, although it's just a short trip, no, maybe less than 100 kilometers lang yun. But I was amazed na my fuel mileage was 18 kilometers per liter. I was amazed kasi yung aking Corolla is also averaging around there, 18 kilometers per liter, no? Considering na mas maliit na sasakyan nyo, although syempre it's an older model, but considering yung weight and size nitong Montero, and nung bumiyaya kami, meron pa akong 5 passengers, including myself, to give you that kind of fuel efficiency in the highway. Masasabi mo talaga na it's best na naka 8-speed ang transmission mo. So I'm very, very happy with the fuel economy nitong Montero. Isa yan kasi sa worry ko, no, na baka matakaw ito sa gas. But surprisingly, here in the city, I'm averaging between 7 to 9 kilometers per liter, lalo na kapag heavy traffic. Hindi pa naman ako bumaba ng 6 kilometers on a heavy traffic. So, it's still a very recommendable numbers, no, considering the size and weight of this car. And isa pa sa nagustuhan ko sa engine ni Montero is yung pagiging mid-range ng kanyang torque. So this car, hindi kanya bibiglain kapag inapakan mo yung gas pedal nito. It's very gentle-mannered, no? Hindi ka bibiglain when you press on the pedal, on the gas pedal. It will take a while, no, before you can feel yung hatak ng kanyang torque. Kasi kukumpara ko yan sa Fortuner nung tinast-drive ko. Very responsive talaga na pag-apak mo ng gas, nandun kaagad yung sipa ng torque niya. So, for this Montero, hindi siya ganun, no? So, at the initial launch, coming from a full stop, it will take a few seconds before talagang maramdaman mo yung sipa ng torque ng kanyang makina. Then, punta naman tayo sa air conditioning system nito. So, trademark naman talaga ng Mitsubishi, no? Siguro because of their partnership with Nissan, naka-calsonic na yung air AC system ni Montero. So, talagang malamig yung kanyang aircon. So, now it's summertime. And lalo na nag-upgrade ako ng ceramic tint dito sa Montero. So, lalong mas nakatulong, no, na lumamig
o kayang palamigin ng condenser yung cabin nung sasakyan, even let's say naiwan ito sa isang open parking, or even let's say naka-stuck kayo sa heavy traffic, malamig pa din yung loob ng cabin. Kasi yung ibang sasakyan, kung kailan mo kailangan yung aircon na malamig, di ba, kapag stuck kayo sa traffic tas mainit, di nasusustain yung lamig. Pero for the AC system ni Montero, even na naka-stuck ka sa traffic, na maintain niya yung lamig sa loob ng cabin. So ayun guys, so na-share ko na yung mga features, yung tech sa Montero, yung kanyang mga exterior upgrades, and also about dun sa kanyang engine and transmission combo na for me talagang it's one of the most reliable and dependable in the market currently. So siguro discuss ko naman sa inyo yung mga initial impressions ko for my ownership, for the first few weeks of ownership of this Montero. And so far, it's all been positive naman. Kasi in terms ng kanyang driving comfort, nung ease of use niya, yung power niya, yung overall na user experience mo when you're driving this car, so far has been fantastic, no? So sana, syempre, for the coming months na ginagagamitin natin to, sana naman walang maging problema, no, na more big problems na may encounter natin. So now naman, discuss ko rin yung driving comfort ng Montero. So among the three na test drive ko, si Ford Everest Trend, ito, saka si Fortuner V, para sa akin, pinaka maganda pa rin yung driving comfort ni Ford Everest Trend. Pangalawa itong si Montero, and third place si Fortuner V. I'm really sorry, no? I mean, no offense sa mga Fortuner owners, but talagang matalbog even kung tinest drive natin si Fortuner V, very stiff talaga yung suspension niya, matalbog siya. Siyempre lahat naman ng sasakyan merong tinatawag na tagtag, pero for the Fortuner suspension, maybe ganun yung tune niya na on the stiffer side of things, no? Si Ford Everest Trend, 90% parang sedan-like talaga yung driving feel. And ito nga si Montero Sports, I can say na around 70% na may sedan-like yung kanyang driving comfort. Maganda rin yung kanyang brakes, makapit, responsive yung kanyang brakes. Naka all disc na, no, yung brake nitong Montero. And by the way, kung nakikita nyo man sa video, no, na parang matalbog, actually dahil sa camera mount ko lang yan, guys, no. So improvise lang kasi, no, wala pa akong proper camera mount for this video. But overall naman, kapag hindi maganda yung kalsada, yung suspension ni Montero well absorb yung mga road imperfection. And yun pa rin nga isa sa kinatutuwa ko dito sa sasakyan na ito, kasi expect ko, lalo na kung mag-isa lang akong magmamaneho, na medyo maalog yung ride, no. Yun ang ini-expect ko, but thankfully, kahit mag-isa lang ako most of the time na nagmamaneho nitong Montero, very well refined pa rin yung driving comfort niya. Even if there's road imperfections here and there, yung kanyang suspension properly absorbs it, no. So in the end of the day, syempre,
hindi ka masyadong pagod kung ikaw yung nagmamaneho, lalo na kung long drive, akyat mo ng Bicol, akyat mo ng Baguio, akyat mo ng kung saan man kayo aakyat. So I'm sure yung kung ito ang dadalhin mo, hindi ka ganun kapagod sa pagdadrive. And isa pa sa napansin ko, syempre diesel, no? So i-expect mo na medyo maingay and may mga parang clattering sound ka na maririnig dito sa loob. Pero surprisingly, maganda yung sound insulation dito sa kanyang engine bay. So hindi masyadong maingay. Pero syempre, rinig mo pa rin. Pero hindi siya dun sa in-expect ko na parang nagmamaneho ka ng truck. Hindi. No? It's still manageable yung engine clatter ng diesel nito. And of course, syempre, no, naka-MyVec technology. So again, isa pa yan sa technology na meron itong si Montero. When you buy it, meron siyang MyVec technology. So in terms of fuel efficiency, ulit again, yun yung isa sa mga magiging strength ng sasakyan mo. So ayan, we are here na, no, dito sa EDSA. We're closing in na sa casa. Again, kahit matagtag ang kalsada dito sa EDSA, for me, na naririto nagmamaneho, kung nakikita nyo man na parang may dinidribble ako dito, but in reality, guys, it is well absorbing the road imperfection dito sa EDSA. Parang wala lang, in short. So talagang masyado lang dramatic yung pagkakakuha sa video because of the camera mounting. Okay? So siguro ang hindi ko nagustuhan so far yung noise, kasi hindi maganda yung insulations dito sa window saka sa kanyang mga pintuan. Siguro walang masyadong sound deadening dito sa loob ng pintuan ng Montero, kaya yan yung mga motor, talagang damang-dama mo yung rinig mo yung sound. So I can say na kung pag-uusapan ay NVH, noise, vibration, and harshness, sa noise niya, I can say na 6 out of 10 siya. Sa vibration is around 7 out of 10. Sa harshness is around 7 out of 10 din. Ano? So si Ford Everest pa rin, no? Yung masasabi kong when it comes to vibration and harshness, talagang almost perfect yung suspension ni Ford Everest. Well, then again nga, no, sabi ko nga, etong si Montero, siya yung may pinaka-balance in terms of price saka sa features niya. So, you cannot get the best of both worlds. Ika nga. And nga nasabi ko, kung meron lang 360 camera si Ford Everest 10, yun na sana yung kinuha namin. But it is what it is. But yung mga minor imperfections ni Montero, I believe are negligible naman, manageable naman. Siguro isa pa sa mga things to improve, no, yung upcoming Gen 4 na Montero, sana i-upgrade na nila itong head unit. Kasi itong head unit na ito, although it is Apple CarPlay and Android Auto ready, but is still very basic. So itong binibigay lang niya sa iyo is yung yung to view the 360 camera, to play FM AM radio, Bluetooth music, or pwede ka rin mag-plug ng USB. I think nakaka-support ito ng iba't ibang video format like MP4. So pwede kang manood ng movie dito sa head unit na to. But aside to that, if you will compare it sa Fortuner saka sa Ford Everest, yung mga additional information na kailangan ng driver, wala itong TPMS
wala itong clinometer, wala itong compass. So, I mean, hindi naman essential yon, but it's good to have sana. And although meron siyang navigation, no, dito sa head unit na to, but the interface is really outdated kung kukumpara natin yan sa ibang mga sasakyan na kapareho ng kanyang price range, right? So now, lapit na tayo sa kasa. So, a-update ko kayo guys kung magkano rin yung aabutin ng first PMS niya. So, alam ko, tatap up lang naman ito ng oil, saka baka change ng oil filter. Yun yung expected na gagawin. So, I'll update you kung magkano yung magiging cost ng kanyang first 1,000 kilometers. So, we are now approaching, no, dito sa Mitsubishi Caloocan. So, we're still early sa ating schedule. So, ang schedule natin ay 2 p.m. And sana ay mabilis din matapos itong kanyang PMS fold. Pero kasi ang sabi naman, 1 hour lang gagawin ni Mitsubishi Kasa. No? So, let's see kung talagang 1 hour daw or for free ang kanilang promotion. No? Nung tumawag ako dito sa Kasa, tinanong ko kasi kung gaano katagal yung kanilang PPMS. So sabi is less than an hour or for free daw. Anyway, it's free naman talaga, no? First 1,000 kilometers free. So, alright guys. So, I'll just update you soon guys sa magiging price. So, eto na. Naririto na tayo sa Mitsubishi Caloocan, Kasa. Ito yung DCT, no? DCT Mitsubishi. So, I will update you again guys soon once na natapos na yung ating PMS. So, ayan, we're just magla-login lang tayo dito kay Kuya Guard, and just to confirm na meron tayong appointment for this PMS, and pinabubukas din sa atin, no, yung pintuan sa likod for inspection, I suppose. So before nila tayo papasukin. So now we are in the clear. So ayan, papasok na tayo for our PMS. So as expected guys, ayan yung cost, no, nung ating first PMS. 5,957.20 yung total cost. So, top up lang ng oil at saka nagpalit din ng oil filter yung ginawa. And as promised, natapos naman nila yung PMS in less than an hour. So, madali lang. So, syempre, wala naman silang masyadong ginawa for this first 1,000 kilometers PMS. So ayan guys, tapos na yung PMS. So we are now, the car is ready for car wash, and after the car wash nyan, we are ready to go na. So again guys, thank you so much for watching this video. So kung nagustuhan nyo guys yung video, please subscribe to my channel, like this video, and help me grow my channel. So again guys, take care sa pagmamaneho, and remember, just chill and drive. Thank you and good day.